Okay, pagpapatuloy natin ang ating pag-aaral sa chapter 8 ng ating confession. Manalangin po muna tayo. Aming Ama, kami po pinipapasalamat sa iyo sa hapong ito. Kami po muli ninyong pinagsama-sama sa dakong ito para kami po ay maglaan ng oras para po sabay-sabay na mag-aral ng aming pong confession. Ito po yung mga summary ng aming pong mga pinaniniwalaang doktrina na hango po sa inyong banal na aklat. Tulungan niyo po kami na sa aming pag-aaral, kami po ay matuto sa aming pag-iisip. Hindi lang po diyan, kundi matuto rin po kami sa aming pananampalataya at pamumuhay. Nawa ang mga katotohanan ito ay kasangkapanin ninyo para kami po ay lumago sa aming pong pagkaunawa ng mga mahahalagang katuruan na ito. At sana po'y dumating din sa panahon na maging familiar kami sa mga katotohanan na ito na kaya namin siyang ipaliwanag o ipagtanggol sa aming pong mga kaaway sa pananampalataya. Hinihiling po namin, O Diyos, na ang Banal na Espiritu ang siyang sumama sa amin sa pag-aaral na ito at magbigay sa amin ng karunungan. At maging sa tagapagturo, ang dalangin ay gabay, karunungan, at nawa, huwag niyo pong ipahintulot na ako ay mag-insert ng anumang bagay sa mga sinasabi sa confession na ito na hindi naaangkop sa inyong banal na kasulatan. Dalayan po namin yung iba pa naming mga kapatid na wala pa dito. Nawa po sila ay inyong samahan, paalalahanan, ingatan sa kanilang pagpunta rito sa aming pong sama-samang pag-aaral at maging mamaya sa aming pong sama-samang pagsamba. Lahat ng ito ay aming pong idinadalangin sa iyo. Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Okay, so tayo po ay part 2 na sa ating pag-aaral ng chapter 8 of Christ the Mediator. Okay, reviewin lang natin na mabilis yung mga dadaanan na natin ng nakaraang Lord's Day. So basically, nakita na natin that ito pong persona at gawa ng Panginoon ay kasama sa soberanong plano ng Diyos ng pagliligtas. So it is part of God's sovereign plan of salvation at katulad ng pinag-aralan natin sa covenants, God's covenants, ito po ay bahagi ng covenant of redemption kung saan nagkaroon ng pagkakaisa sa plano ng pagliligtas ang Diyos Ama, ang Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. And in this particular chapter ay ipinapakita sa atin yung role ng God the Son sa plan of salvation. And it was not an afterthought sa kaisipan ng Diyos, kundi bago pa man nilikha ng Diyos ang lahat, sa eternity pa lang, ay meron na agad plano. So it is part of God's plan to save. At ang gagampanan na papel ng anak ng Diyos ay ang maging tagapagligtas o tagatubos ng mga makasalanan. And then secondly, pinag-aralan din natin the features of Christ's mediatorial work. Okay, una dyan ay ang threefold office of Christ. Diba? Christ the prophet, Christ the priest, and Christ the king. Sa Old Testament, andun lahat itong offices na ito. Diba? Nandyan ang prophet, halimbawa si Elias, si Eliseo, and Isaiah, Jeremiah, and other prophets. Nandiyan din ang priest. So nakita natin si Aaron, diba? Ang mga Levites. And then the king, of course, nandiyan si King Solomon, King David, and the other kings of the northern and southern Israel. Pero lahat ng iyan ay anino lamang ng perfect prophet, perfect priest, and perfect king. At yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. And all of these offices, meron siyang important part sa redemption. Sa prophet, ang ating Panginoong Jesucristo ang perfect na nag-reveal ng kalooban at salita ng Diyos sa atin sapagkat siya mismo ay anak ng Diyos na nagkatawang tao. He's not like any other prophet, no, na tumanggap lamang ng salita mula sa Diyos. Ang ating Panginoong Jesucristo ay salita ng Diyos na nagkatawang tao. Sa Lumang Tipan, may mga priest, no? Sila yung taga-intercede, no? Offer ng sacrifices sa temple in behalf of the Israelites. Ang ating Panginoong Jesucristo ang naging perfect priest
No? Hindi lang siya nag-alay para sa mga makasalanan, kundi inalay niya ang kanyang sarili doon sa krus ng Kalbaryo. And of course, the Lord is the perfect King. Lahat ng king sa Old Testament, no, kahit gaano ka-good ang mga king na yun, they are still imperfect kings. Ang ating Panginoong Jesucristo, ang perfect king na talagang sumunod sa kalooban ng Diyos ng walang kapintasan at namuno ng may katarungan sa kanyang mga tao. Okay, so letter B, nakita rin natin, head and savior of the church. Okay, part pa rin to ng paragraph 1, ang ating Panginoong Jesucristo ang ulo ng iglesia, sapagkat ito ay kanyang iniligtas sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang sarili doon sa krus ng Kalbaryo. So, as Savior of the Church, ang Panginoon lamang ang may karapatang maging ulo ng kanyang iglesia. Okay, paragraph 1 pa rin tayo, hindi pa rin tayo tapos dito. Lord willing, we will try to conclude paragraph 1 today. At nasabi ko nga sa inyo, medyo maraming paragraph ang chapter 8, no? I think 10 paragraphs ito, kung hindi ako nagkakamali. So, we will spend a lot of time sa ating pag-aaral dito sa chapter 8 kasi ito yung tinatawag natin sa theology na Christology, no? Yung pag-aaral patungkol sa kung sino ang Panginoong Jesucristo at kung ano yung kanyang ginawa bilang ating manunubos at Panginoon. Okay, so babasahin natin ulit ang paragraph 1 ng ating pong chapter 8. Sabi dito, it pleased God in His eternal purpose to choose and ordain the Lord Jesus, His only begotten Son, according to the covenant made between them both, to be the mediator between God and man, the prophet, priest, and king, head and savior of the church, the heir of all things, and judge of the world, unto whom He did from all eternity give a people to be His seed, and to be by Him in time redeemed, called, justified, sanctified, and glorified. Okay, so ipagpapatuloy po natin, tatapos natin yung kalahati nito nung nakaraan. So nandun na tayo sa ikalawang kalahati niya, no, patungo sa katapusan. So letter C na tayo. Okay, nakita natin the threefold office of Christ, the head and savior of the church, and then letter C, Christ the heir. Christ the heir, ang ating Panginoong Jesucristo bilang tagapagmana. So dun sa paragraph 1 nakalagay doon the heir of all things, no? The heir of all things, siya ang tagapagmana ng lahat ng bagay. So note, Jesus Christ is heir to all that He has created by right. Pag binasa mo o hinanap mo yung meaning ng salitang heir o tagapagmana sa dictionary, madalas ang kahulugan nito, sila yung mayroong karapatan sa batas na tumanggap ng mga inilaan na mana ng original na may-ari, no, na ibibigay niya sa kanila pagkatapos ng kanyang pagpanaw o kamatayan. So usually ganyan ang definition ng heir or tagapagmana sa dictionary. So dito sa note natin, ang ating Panginoong Jesucristo, hindi siya tatanggap ng mana mula sa isang mayaman, no, na naglagay ng kanyang last will and testament, isinulat sa papel, pagkatapos ay na magiging executory pagka siya ay namatay na. Hindi. Ang ating Panginoong Jesucristo ay may karapatan na magmana ng lahat ng bagay simply because He created everything. Okay? So, karapatan ng Panginoon na maging tagapagmay-ari ng lahat ng mga nilikha sapagkat siya ang lumikha sa lahat ng mga ito. So meron ako nilagay ditong ilang mga clarification. Una, as the Son of God, He will inherit all things. So by right, no, as creator, tatanggapin ng Panginoong Jesucristo ang lahat ng yan. Pero i-clarify natin, hindi lang tatanggapin ng Panginoong Jesucristo bilang tagapagmana ang lahat sapagkat siya ang lumikha. Mahalagang maintindihan natin ang ating Panginoong Jesucristo ay tagapagmana sapagkat siya ay anak ng Diyos. Okay? At dahil siya ay anak ng Diyos, o should we say, dahil siya ang tunay na anak ng Diyos, siya ang magmamana ng lahat ng bagay. Sabi sa Hebrews chapter 1 verse 2, but in these last days, He has spoken to us by His Son,
whom He has appointed the heir of all things, through whom He also created the world. Tingnan niyo po sinasabi ng author ng Hebrews. So ang ating Panginoong Jesucristo, since He is the Son, automatic, no? Dahil siya ay anak, siya ay itinalaga na maging tagapagmana ng lahat ng bagay. Di ba sa law, ang magiging tagapagmana lang dapat ay yung mga totoong mga anak. Di ba? So yung mga totoong anak ng may-ari ng kayamanan ang may karapatan na tumanggap. At yung may-ari na yon na na naglagay ng kanyang last will and testament sa written and lawful document, ang may karapatang pumili, no, kung sino ang tatanggap ng ano. Ganyan ang ano natin pagdating sa pagtanggap ng mga pamana. So ganoon din naman sa ating Panginoong Jesucristo. Since ang Panginoong Jesucristo ang tunay na anak ng Diyos, automatic na yon. No, ang lahat ng nilikha sa pamamagitan niya ay ipamamana sa kanya ng Ama. 'Di ba? So hindi lang 'yon, hindi lang may karapatan ng ating Panginoong Jesucristo na maging tagapagmana dahil siya ay anak ng Diyos. Tulad ng sinabi natin kanina, as the creator, He owns all things, no? Bilang creator, bilang lumikha ng lahat, siya dapat ang nagmamay-ari ng lahat. Kung sino ang lumikha, sa kanya 'yon, 'di ba? Kung sino yung lumalang, sa kanya yung nilalang. John chapter 1 verse 3. Anong sabi diyan? All things were made through Him, and without Him was not anything made that was made. So, ibig sabihin, dun sa Father, Son, and Holy Spirit economy, the Son of God is the agent of God the Father in creation. So, ibig sabihin, ang lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So, He is the creator of all things. Diba? Kaya nga lagi natin sinasabi, how can a mere man become a creator or the creator of all things? Diba? Pinipilit ng iba na ang Panginoong Jesucristo ay tao lamang. Itong John chapter 1 verse 3, paano mo isisingit yung kaisipan na ang Panginoong Jesucristo ay tao lamang kung siya at sa pamamagitan niya nilikha ang lahat? Hindi pwedeng maging tagapaglikha ang tao. Diba? Ang tao ay nilikha lamang. Kaya dito pa lamang, nakikita natin, ang Panginoong Jesucristo ay totoong Diyos. Why? Because He is the creator of all things. And because of that, all things belong to Him. Okay, so walang anumang dito sa universe na ito ang hindi pagmamay-ari ng ating Panginoong Jesucristo. So siguro may mga umaangkin. Halimbawa, yung China, inaangkin yung South China Sea at ang lahat ng mga isla doon, na maging ang mga isla ng Pilipinas ay natatapyas, no, at inaangkin na nilang kanilang territory, no, sila umaangkin lang, ano? Pero hindi naman nila pagmamay-ari talaga dahil hindi naman sila ang lumikha ng mga iyan. Pero ang Panginoong Jesucristo, wala nang debate. He owns everything because He created all of them. And then, pangatlo, ultimately, as the Redeemer, He would claim the new heavens and new earth for Himself. Diba? Hindi lang siya Son of God, hindi lang siya Creator, but He is also Redeemer. No? At bilang manunubos, alam natin sa eschatology, na darating ang araw na aangkinin ng Panginoong Jesucristo ang buong universe. And He will transform it into a new heavens and new earth. Ibig natin sabihin, tatanggalin niya yung lahat ng reject sa creation. Sin, diba? Death and everything involved with sin ay tatanggalin ng ating Panginoong Jesucristo. Even Satan and his demons, no? Tatanggalin ng Panginoong Jesucristo yan at itatapon sa hell for all eternity so that they will be separated forever dun sa new heavens and new earth. Kaya ang new heavens and new earth will be completely sinless. Okay, wala nang kasalanan, no? At ang lahat ng epekto ng kasalanan ay maglalaho na sa bagong langit at bagong lupa. Bakit? Sapagkat ito ay aangkinin na ng manunubos at hari na si Jesus. Romans 4:13. For the promise to Abraham and his offspring that he would be heir of the world did not come through the law,
but through the righteousness of faith. Tandaan natin, sa Abrahamic Covenant, isa sa mga malinaw na ipinangako ni Yahweh kay Abraham ay magkakaroon siya ng kanyang sariling lupain. No? At sabi niya, ito ay magiging napakalawak na lupain. Of course, sa mindset ni Abraham, siguro at that time na tinanggap niya yung pangako ng Diyos, ito ay isang physical na teritoryo o isang bahagi ng mundo. Okay, na maaring lagyan ng muhon, no? Na pagmamay-ari niya. No? But eventually, alam naman natin, di ba, sa Book of Hebrews sinabi rin, na si Abraham, somehow, nagkaroon siya ng understanding that in the future, ay meron siyang mamanahin na hindi gawa ng kamay ng tao. No? Na ang pundasyon ay gawa ng Diyos mismo. No? At alam natin na yun talaga yung trajectory ng Abrahamic Covenant. Na-fulfill naman yung lahat ng pinangako ng Diyos sa Israel. Di ba? Pero, ang Israel, hindi yan ang kabuuan ng tinatawag na people of God sa Bible. Alam natin, ang people of God will be composed of hindi lang mga Israelita, kundi even Gentiles, di ba? Included by faith in Jesus Christ. Kaya yung tinutukoy dito na siya'y magiging tagapagmana ng mundo, hindi itong Israel lamang na teritoryo, kundi ng buong mundo talaga. Kaya tama yung ginamit na world dito, no? Na world, no? He would be heir of the world, no? Ito mismong mundo na ito ang magiging mana ng ating Panginoong Jesucristo dahil tatanggapin niya ito at aalisin niya ang lahat ng kasalanan dito sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo sa krus. Anong implication nitong katotohanan na ito ng ating Panginoong Jesucristo ang tagapagmana? Through Christ and God's amazing grace, we, after becoming children of God by adoption, share in the blessings and promises made to Christ. We are now co-heirs with Christ. Totoong ang mayroong right in all of this dahil siya ay Creator, Son of God, and Redeemer, ay ang Panginoong Jesucristo. Pero ang implication nito, dahil tayo ngayon ay na kay Kristo na, sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya, tayo ngayon anak na ng Diyos. No? By adoption, di ba, tinuro ng Biblia yan sa atin, na tayo ngayon ay may karapatang tawaging anak ng Diyos by adoption, sa pamamagitan ng pagkukupkup o pag-aampon. At dahil dyan, dahil tayo yung mga anak na rin ng Diyos by adoption, meron na rin tayong karapatan na makishare dun sa mamanahin ng Panginoong Jesucristo. So kung ano yung mamanahin ng Panginoong Jesucristo, we are now co-heirs with Him. Now, kung mamanahin ng Panginoon yung buong mundo na wala ng kasalanan, kasama ang mga anak ng Diyos na magmamana. Diba? Kaya nga sa ating eschatology, alam natin that pagbalik ng Panginoong Jesucristo, aangkinin niya ang bagong langit at bagong lupa at ito na ang titirahan ng iglesia ng Diyos. Okay? Yan naman ang talagang original na design ng Panginoon sa Garden of Eden. Kaya lang na nagkaroon ng interruption because of sin. No? Pero hindi nagbago yung plano ng Diyos na ang buong mundo na ito ay magiging templo ng Diyos. No? Ngayon, ginagawa na ng Panginoong Jesucristo ang trabaho na hindi nagawa ng unang Adan, diba? By gathering all of the elect into the kingdom, into the church. At pag bumalik na siya, yung church na yon na binubuo ng lahat ng mga totoong Christians all over the world, from all tribes, from all colors of skin, from all language, sila yung magmamana ng new heavens and new earth. Diba? So, may eject lahat ng mga hindi tagapagmana. That includes sin, Satan, the demons, tatanggalin sila, i-eject sila. They will be thrown out of the new heavens and new earth. Kasi new heavens and new earth will be for the children of God. Romans 8:16-17, makikita natin yan. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. And if children, then heirs. Heirs of God and fellow heirs with Christ, provided we suffer with Him in order that we may also be glorified
with Him. So, ang banal na Espiritu mismo na tatak sa atin ng Diyos, ang patunay na tayo ay magiging tagapagmana. So, alam ng Diyos kung sino talaga yung magkakaroon ng access sa new heavens and new earth. No, bakit? Kasi yung Holy Spirit nasa Kanya eh. Diba? Hindi natin pwedeng i-fake yun. Okay? Hindi pwedeng i-fake ng isang tao na ako papasok ako dun sa new heavens and new earth. Mamanahin ko yung new heavens and new earth. Na because I know. No? Hindi. Mamanahin natin ang bagong langit at bagong lupa sapagkat anam ng Diyos kung sino ang anak niya. God knows who are His. Diba? Yung may mga seal ng Holy Spirit. Sila ang mga heirs of God. Sabi pa nga dito, provided we suffer with Him in order that we may be also glorified with Him. So, ibig sabihin, isa yun sa mga proof, not only that we have the seal of the Spirit, but we will also suffer because of our faith. No? Kung tayo totoong mananampalataya, tayo ay magdudusa dahil sa ating pananampalataya, di ba? We will be persecuted, we will be ridiculed, no? People will hate us because of our faith. No? Dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. And then, another passage, Galatians 4 verse 7, so you are no longer a slave, but a son. And if a son, then an heir through God. Diba? John 1:12, sino mang nanampalataya, tumanggap sa Panginoong Jesucristo, pinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. So, hindi na tayo alipin. No? Kundi tayo anak. At dahil anak, tayo tagapagmana. Diba? Ganon din sa Roman law, pagka isang bata ay inampon, kahit na siya ay slave, basta siya inampon legally, no? Sa batas ng mga Romans, ano na siya, legitimate son na siya, bagamat hindi siya by blood anak o hindi siya talaga ipinanganak sa pamilya nun. Pero kung siya ay inampon sa batas, siya ay legitimate na anak. At dahil legitimate na anak, kasama rin siya sa magmamana. Diba? Hindi porke dahil ampon, walang mana o maliit lang ang mana. Hindi. Kung siya ay inampon, kung anong mamanahin ng mga legitimate and full-blooded children, ganun din ang mamanahin ng mga inampon. Okay, yung pag-aampon sa Biblia ay isang napakagandang katuruan. Okay, so tayo po ay inampon ng Diyos dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil dyan, kung ano yung mamanahin ng Panginoon, mamanahin din natin. Ang ganda nun, ano? Isa yun sa mga glorious hope natin bilang mga mananampalataya. Letter D, tapos na tayo sa Christ the heir. Letter D naman, Christ the judge. Okay, Christ the judge. Isa rin ito sa mga features ng mediatorial work ng ating Panginoong Jesucristo. According to paragraph 1, sabi doon, and judge of the world. And judge of the world. Siya ay hukom ng mundo o ng sanlibutan. Note, the office of judge is entrusted by the Father to the Son. Okay? Ang Diyos naniniwala tayo na ang Diyos ang hukom ng lahat. Okay? Pero we need to clarify kasi sa New Testament, ginawang malinaw ito para sa atin na ang opisina ng paghuhukom o ang pagiging hukom ng sanlibutan ay ipinagkatiwala ng Ama, ng Diyos Ama sa Diyos Anak. Okay? Tingnan mo to, John chapter 5 verse 22 to 23. For the Father judges no one, but has given all judgment to the Son, that all may honor the Son just as they honor the Father. Whoever does not honor the Son does not honor the Father who sent Him. Okay, so malinaw dito, no? Yung pagiging hukom ng lahat ay ipinagkatiwala ng Ama sa kanyang anak. Sa akin naman, sa understanding natin, di ba, dapat walang problema kung ang anak ang pinagkatiwalaang maghukom. It's also the Father judging through the Son. Diba? Ang Ama pa rin ay humuhukom sa pamamagitan ng kanyang anak. But the exact dispensation of judgment o yung eksaktong paghatol ay gagawin mismo ng anak ng Diyos sa kanyang huling pagbabalik. At dito, binigay sa atin yung dahilan, di ba? It is to honor the Son as they honor the Father. Pinapakita lang dito na talagang ang Ama at ang anak ay magkapantay. No? Hindi mas mababa yung anak kaysa sa Ama. Na bagamat ang Ama ang nagtalaga sa anak bilang hukom,
Ginawa ng Ama yon para ipakitang ang karangalan ng Ama ay karangalan din ng anak. Okay? So, several clarifications ang gusto ko ibigay dito. Una, ang ating Panginoong Jesucristo ay magiging hukom ng lahat ng mga hindi mananampalataya. So, the Lord Jesus Christ will judge the unbelievers. So, yun yung unang bagay na dapat nating maintindihan pagdating sa mediatorial work ng Panginoon na judge. No? Siya'y magiging judge ng lahat ng unbelievers. Romans chapter 2 verse 5. But because of your hard and impenitent heart, you are storing up wrath for yourself on the day of wrath, when God's righteous judgment will be revealed. So dito ipinapakita sa atin, no, na silang mga hanggang huli ay hindi nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ay nag-iipon para sa kanilang sarili ng puot ng Diyos. At yung puot ng Diyos na yon, sabi nga ng pelikula ni Fernando po, di ba? Ay kikilusin. Ano? Ibig sabihin talagang mananagot ang mga may sala sa batas ng Diyos. At yan ay sa araw ng paghuhukom. Okay? 2 Thessalonians chapter 1 verse 7 to 9. When the Lord Jesus is revealed from heaven with his mighty angels in flaming fire, inflicting vengeance on those who do not know God and on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus, they will suffer the punishment of eternal destruction away from the presence of the Lord and from the glory of His might. So dito pinapasilip sa atin ni Paul sa kanyang sinulat kung ano yung mangyayari sa Judgment Day. Diba? So sila na mga, nasasabi dyan, hindi sumusunod sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo na nag-uutos na sila ay magsisi at manampalataya. No? Ang sabi dyan, they are inflicting vengeance upon themselves. Ano? At sila'y parurusahan. Magdurusa ng parusa, magpasawalang hanggan. At dinefine dito ni Paul kung ano ibig sabihin ng eternal destruction. Ano? O yung, ano yung ibig sabihin ng hell? Away from the presence of the Lord and from the glory of His might. Ibig sabihin, dun sa hell, no, they will be away from the presence of the Lord. Ibig sabihin yung presence of the Lord na yun, yung merciful presence, gracious presence, loving presence. Okay? Pero nandun pa rin ang presence ng Panginoon. Anong presence? Presence of wrath, vengeance, diba? Punishment. Yan ang presence ng Panginoon sa hell. Okay? Kaya wala nang hope for people, for those people who will be thrown in hell. Wala nang hope. No? Kasi forever na sila doon and they will forever suffer the vengeance, the wrath, and the punishment of the Holy God. Point. On the day of judgment, those who refuse to believe in Jesus will receive their eternal condemnation. Diba? Kaya wala nang hope eh. Ang hope ay pwedeng makamit ng tao ngayon habang buhay siya. Here on earth. Okay? Pero after death, no, wala na. There's no more hope. Okay? Kaya nga, kahit ipanalangin pa yan ng mga mahal nila sa buhay, pagtirikan ng kandila, o kaya pagsindihan ng mga malalakas na ilaw sa simbahan, o bumili ka ng indulhensya, o ano pa man, wala nang bisa yun. No? Because those who are already dead are forever unreachable for those who are alive. No? Wala nang connection yung mga buhay sa mga patay. Okay? Alaala na lang natin ang naiiwan, ano? Pero wala na tayong kaugnayan sa kanila. Because on the day of judgment, there will be eternal separation because they will be eternally condemned in hell. Matthew 25:41, ganito yung eksena pagdating ng judgment. Then he will say to those on his left, "Depart from me, you cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels." So yan yung separation ng sheep sa goat, di ba? So yung mga kambing sa kaliwa sila at sila itatapon sa impyerno kasama ng demonyo at ng kanyang mga anghel. Just imagine, ano? Alam naman natin kung sino ang demonyo at ang mga anghel niya or Satan and his demons.
So, yun pala yung magiging co-residents ng mga reprobate o yung mga taong hindi nanampalataya sa Panginoon hanggang mamatay sila doon sa impyerno. So, they will share hell forever. Not only that, they will share God's wrath, condemnation, punishment forever. No? Nakakalungkot yung ganong kalagayan. And it will be a really hopeless case and situation. And then secondly, ang Panginoong Jesucristo, hindi lang siya magiging hukom ng mga hindi mananampalataya. Ang Panginoong Jesucristo ay magiging hukom din ng mga mananampalataya. Meron kasing kaisipan, di ba, na hindi ko alam kung narinig na yun, na ang mga mananampalataya ay hindi na hahatulan pa ng ating Panginoong Jesucristo. Ang totoo nga, sila ay kasama ng Panginoon na maghahatol sa iba. No? Totoo naman, no? Na sinabi yon na ang mga mananampalataya kasama ng Panginoong Jesucristong maghahatol sa iba. Of course, ang pinag-uusapan nating iba doon ay yung mga hindi mananampalataya o yung kaaway ng Ebanghelyo. But it doesn't mean that we will not be subjected to the judgment of Christ. So kahit tayo po ay mananampalataya, tayo rin nahatulan ng ating Panginoong Jesucristo. Romans chapter 14, verse 9 and 10. Ano sabi dyan? For to this end Christ died and lived again, that He might be Lord both of the dead and of the living. Why do you pass judgment on your brother? Or you, why do you despise your brother? For we will all stand before the judgment seat of God. So lahat tayo. No? Siguro yung eksena dito sa Romans 14, may mga Christian na hinahatulan yung iba. No? Nagiging sila, judgmental sa ibang mga kasama nila sa church because of probably weaknesses or sins. Sinabi ni Paul sa kanila, huwag niyo kalimutan na lahat tayo ay haharap sa hukuman ng Panginoon. So, ibig sabihin, lahat tayo ay magsusulit sa Panginoon. Hindi tayo exempted. No? Pag dumating ang Panginoon, uupo siya sa kanyang trono para humatol, hindi tayo hahatol at magiging tagapanood lang tayo ng hahatulan ng Panginoon. No? Baka nga tayo unang isalang No? O kung hindi man tayo una, tayo susunod na isasalang. Pagkatapos hatulan ng Panginoon ang mga unbelievers. So tayo naman ang hahatulan niya pagkatapos. No? 2 Corinthians chapter 5 verse 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil. So dito, niliwanag ni Apostle Paul kung ano yung sinabi niya doon sa Romans, di ba, that we will all stand before the judgment seat of God. Dito, sinabi niya kung ano yung magaganap sa judgment seat ng Panginoon pag humarap tayo. Tatanggapin natin kung ano yung nararapat sa lahat ng ginawa natin sa ating laman, mabuti man o masama. So, ibig sabihin, pagsusulitan natin lahat ng ginawa natin nung tayo nabubuhay pa. Ako naman ay naniniwala na wala nang hatol para tayo ay parusahan sa impyerno. Nalagpasan na natin yung hatol na yon. Diba? Sabi sa Romans chapter 8, diba, na there's no more condemnation for those who are in Christ. So, hindi na po tayo hahatulan para itapon sa impyerno. Kaya niligtas na nga tayo ng Panginoon mula doon. So wala na tayong problema pagdating sa hatol ng Panginoon na gagawin niya sa mga unbelievers papunta sa impyerno. We are exempted from that. Diba? Pero we will be judged according to what we have done. So hindi ko alam kung paano gagawin ng Panginoon yung paghatol na ito. Pero probably meron ding rewards, for everything that we have done for the Lord and His kingdom. Kaya nga, di ba, hindi po lahat ng ginagawa natin ay may merit sa harapan ng Panginoon. Di ba? Meron lang kakayahan at karapatan na magsabi na ang ginagawa natin ay may merito sa harapan ng Panginoon ay siya mismo. Di ba? Pwede ipagmalaki ng isang tao, nakapagtayo ako ng isang iglesia, maraming naging mananampalataya sa aking pangangaral, marami ako natulungan ng tao. Sa mata niya siguro, merito yon, pero
sa huling paghukom, ang Panginoon ang magsasabi kung alin dun sa mga ginawa mo ang may merit o wala. No? And of course, the Lord will be gracious enough to reward yung mga may merit. Diba? Kaya ako naniniwala, meron ding recognition sa pagbalik ng Panginoon. Diba? Kaya di pa sinabi ni Paul, hindi, yung lahat ng ginagawa natin para sa Kanya ay hindi nawawalan ng saysay. Diba? Considering na yung ginagawa natin talaga ay valid na para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kasi tayo makasalanan pa rin dito sa ibabaw ng mundo So pwedeng, di ba, iniisip natin yung ginagawa natin, tama ang intensyon, tama ang motibo. Pero sa Panginoon at sa mata niya, wala palang saysay yun. Lahat yun marireveal sa Judgment Day. Di ba? Pagsusulitan natin lahat ng ginawa natin, lahat ng inisip natin, lahat ng naramdaman natin, no? Sa sarili natin at sa ibang tao, lahat ay pagsusulitan natin sa harapan ng Panginoon. So wala pong nakakaligtas sa paningin ng Panginoon. Diba? Hindi po natutulog ang Panginoon. No? Kaya huwag tayo mawala ng pag-asa na hindi tayo gagantimpalaan ng Panginoon sa mga pagpapagal natin para sa Kanyang pangalan. Siguro, dito sa mundo, hindi yan napapansin ng mga tao. No? Siguro sa mundo, nakakalimutan i-appreciate, no, ng mga tao, ng pamilya mo, ng mga mahal mo sa buhay, ng mga kasama mo sa church. But it doesn't mean na hindi nakakount yan sa Panginoon. Okay? At ang Panginoon ang magre-reward ng dapat bigyan ng reward. Ang point natin, on the day of judgment, those who are in Christ by faith will receive their commendation. Okay? So meron pong time of commendation, recognition. Ano? So di ba meron tayong ganyan sa pagtatapos ng bawat school year? Di ba? Bawat school year, bawat grade level, no, merong recognition. So parang ganun yung mangyayari. No? At the end of the day, at the end of the time, the judgment day ng Panginoon, there will be a grand recognition. Ano? At yun ang maganda. Kasi kung dito sa mundo, hindi napapansin yung ginagawa natin para sa Panginoon, doon ihahayag ng Panginoon sa lahat. Yung lahat ng ginawa natin para sa Kanya at gagantimpalaan niya yung mga ginawa natin para sa Kanya at sa Kanyang kaharian. Di ba magandang encouragement sa atin yan, ano? Nabaga hindi tayo napapansin dito, hindi tayo nire-recognize dito, pagpatuloy pa rin tayo yung ginagawa natin para sa Panginoon because alam ng Panginoon kung sino yung bibigyan ng recognition at sino yung hindi. Matthew 25:34, then the king will say to those on his right, "Come, you who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world." Yung palang commendation na yun, di ba? Yung mga ihiwalay ng Panginoon at papapasukin sa kanyang kingdom. Di ba? Sabi diyan, you are blessed by my Father. Bakit? Sapagkat ikaw ay papasok sa kaharian ng Diyos. So, that's one of the greatest commendation of all. No? Na kikilalanin ng Panginoon kung sino yung Christian at kikilalanin ng Panginoon kung yung sino yung hindi Christian. No? Kaya nga habang nabubuhay tayo dito, wag tayong matapos sa pagse-search ng heart natin. Christian nga ba talaga ako? No? Kasi baka nadideceive lang tayo ng ating sariling emotion, ng pag-iisip natin. Pwede yung mga tao, naniniwala silang Christian ka, pero yung pala, hindi ka Christian sa mata ng Panginoon. Diba? All of that will be revealed. Kung sino talaga yung Christian, at kung sino talaga yung hindi Christian. No, the Lord will reveal that. Kasi paghihiwalayin niya Ako naniniwala ako that yung paghihiwalay na yon is literal na paghihiwalay. Ihiwalay ng Panginoon yung kambing sa tupa. Diba? So siguro ngayon sa mundo magkahalo yung kambing at tupa. Diba? Sa isang, tawag dito, bakuran. Pero sa new heaven, sa new earth, paghihiwalayin yun Yung mga kambing kasi tatapon sa hell. Yung mga tupa, papapasukin sa kingdom. Right? Anong gospel point natin dito? Do not face the Lord in judgment while do not face the Lord in judgment while today is the day of salvation. Repent, therefore, and place your trust in the Lord Jesus while Jesus Christ and His righteousness alone. So, wag nating hintayin yung araw ng paghukom kung kailan huli na.
Ano? So ngayon pa lamang ay magsisi na tayo at manampalataya sa Panginoon para maging handa tayo sa kanyang pagtanggap sa atin sa huling araw ng paghukom. 2 Corinthians 6:2. For he says, in a favorable time I listened to you, and in the day of salvation I have helped you. Behold, now is the favorable time. Behold, now is the day of salvation. Ngayon yung day of salvation. No? Kasi sa pagbalik ng Panginoon, that's day of judgment. Okay? It's no longer day of salvation pagdating ng Panginoon. Wala nang salvation dun. Okay? Ang day of salvation, sabi ni Paul, now. Ibig sabihin ngayon na nabubuhay tayo sa ibabaw ng mundo, ito yung panahon na maliligtas ang tao. Pagdating ng Panginoon sa Judgment Day, wala nang maliligtas doon. Sapagkat ang Panginoon ay magbabalik sa araw na yon bilang hukom. Hindi na bilang tagapagligtas ng mga makasalanan. Okay? Letter E. Last na to. Christ's seed. Sabi dun sa last part ng paragraph 1, unto whom He did from all eternity give a people to be His seed, and to be by Him in time redeemed, called, justified, sanctified, and glorified. Observe, nung sinulat ito ng mga framers ng ating confession, though the Lord Jesus lived an unmarried life, nung nandito po siya sa ibabaw ng mundo, may mga references sa New Testament referring to His offspring or children. Okay? So, bagamat hindi nag-asawa ang Panginoon, no, wala siyang pamilya na kanyang sarili nung siya nasa ibabaw ng mundo, may mga indication sa New Testament na meron siyang offspring o meron siyang children. Okay? Sino sila? Una, they were promised to Christ by the Father. Okay? Yun yung una. Yung Christ seed ay yung mga ipinangako ng Ama sa anak. Isaiah 53:10. Ito yung isa sa pinakamalinaw sa Old Testament pa lang to. Sabi, yet it was the will of the Lord to crush him. He has put him to grief. When his soul makes an offering for guilt, he shall see his offspring. He shall prolong his days. The will of the Lord shall prosper in his hand. Sabi dyan, he shall see his offspring. Ang tanong, sino yung offspring? Diba nung tinutukoy dito? Sa Isaiah 53. At tinutukoy dito na ika-crush ng Panginoon o ni Yahweh, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo, the Son of God Himself. Pero kasama doon ang promise that He shall see His offspring. So, ibig sabihin, doon sa pag-aalay ng Panginoon ng kanyang sarili sa krus, magkakaroon siya ng binhi. No? Magkakaroon ng bunga. No? Magkakaroon siya ng offspring. Okay? At sila yung pinangako ng Ama sa kanya na tatanggapin niya. Sino yun? The elect people. Diba? Yung mga hinirang ng Ama na magiging mananampalataya ng Panginoon even before the creation of the world. Yun yung ipamamana o ibibigay ng Ama sa anak na kanyang offspring. Okay? Pangalawa, they were given to Christ by the Father. So, hindi lang ipinangako ng Ama, actual na ibinigay ng Ama. So, totoong ibinigay ng Ama sa anak ang kanyang ipinangako. Hebrews chapter 2 verse 13. And again, I will put my trust in Him. And again, behold, I and the children of God, or the children God has given me. Okay, so, yung tinutukoy dito, I and the children God has given me, of course, the Lord Jesus Christ, no, and the children that God has given to Him. Sila yung mga hinirang ng Panginoon na darating ang panahon, maririnig nila ang Ebanghelyo at sila magsisisi at mananampalataya and they will become the offspring or the seed of Jesus Christ. So, ang point natin dito, the seed of Christ is the church, composed only of those who have been redeemed. So, yung pong binhi ng Panginoon na tinutukoy dito, kaya di ba sa confession, sabi dyan, He will receive a people to be His seed and in time redeem. No? Sila yung ipinangako ng Ama sa Kanya na magiging mananampalataya at tutubusin niya. Hindi niya lang tutubusin, tatawagin niya, pawawalang sala niya, pababanalin niya at luluwalhatiin niya. O sino yun? Yung mga mananampalataya na kabilang sa church. Diba? Lahat ng mga totoong mananampalataya ni Jesus dumaan dun sa mga stages na yun. No? Yung mga
hinirang ng Ama, sila ang tinubos. At dahil sila'y tinubos ng anak ng Diyos, darating ang araw sila'y tatawagin. No? At sila ay pawawalang sala. Siyempre, pag sila'y tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo, sila'y mananampalataya at magsisisi. At dahil dyan, pawawalang sala sila. At dahil pinawalang sala sila ngayon, babanalin na sila ng Diyos hanggang sa huli ay luluwalhatiin niya. So kaya yung talagang pinili ng Diyos na maging mananampalataya ay magiging mananampalataya mula umpisa hanggang katapusan. No? Wala po yung mananampalataya tapos sa gitna huminto. Tapos bumalik na lang ulit patungo dun sa walang hanggan. Hindi. Kung totoong pinili ka ng Diyos, mananampalataya ka sa umpisa, tuloy-tuloy yun hanggang katapusan. Diba? So wala yung nauudlot-udlot yung pagiging mananampalataya. No? O hihinto muna dahil napagod. No? Tapos babalik na lang ulit. Wala. Wala pong ganun. So siguro, kung totoo man na siya naging mananampalataya, yung huli na lang. Pero nung una, hindi siya totoong mananampalataya. Diba? Siguro nung huli na lang, kung totoo man na naging mananampalataya siya sa huli hanggang mamatay siya, maaring yun ang tunay na naging mananampalataya siya ng Panginoon. So ang binhi dito ng ating Panginoong Jesucristo ay ang iglesia na binubuo ng mga tinubos ng ating Panginoong Jesucristo. And this ends our discussion of paragraph 1. No? Tapos na tayo sa ating pag-aaral ng paragraph 1, chapter 8. So Lord willing, sa susunod nating Bible class, I will be starting with paragraph 2. Okay? Christology pa rin yun, pero we will be considering a different aspect of the mediatorial work of the Lord Jesus Christ. May mga tanong po ba kayo dito sa ating Oh, yes, Alicia? You know that when it's in the hell, when the name is not in the book of life, you will be thrown in, the people will be thrown in the lake of fire with Satan. Yes. And that's what we read earlier, di ba? The Son of Man will separate those who are on the left and they will be thrown in eternal condemnation. So ito, ibig sabihin, that will be the time that the Lord Jesus Christ will proclaim or announce those who are really Christians. And they will be allowed to enter the kingdom. And those who are not proclaimed as Christians will be thrown in hell. Kaya may separation, di ba, ng goat and sheep. Yun yung sa Judgment Day, no, na pinag-aralan natin kanina. Okay, so it's very important that we are confident that we are part of the people of God. No? Because if not, okay, we will be thrown together with Satan and his demons in hell forever. That's an awful, miserable situation. Okay? Question mo? Meron pa? Meron bang question? Clarification? Additional comment? Wala na? Sure? Okay, edi kung wala na, magpapahinga na muna tayo. Habang tayo ay naghahanda ng ating sarili para sa ating worship service, mamayang 3:30. Maraming salamat po.